Ay, kamusta po yung pang-insekto? Ay, hindi na ako lumamit. Wala na, yun lang. Ay, sa ano po? Wala na, atangya, borer, wala na. Ay, sa damo po? Yun lang, isang litro na tuwan. Sa kuhol? Ay, wala din. Okay. So, yun laang. So, wala kayong in-spray na lason, hane? Hi guys, good morning, good morning. Ayan, sa mga kapwa natin dyan magsasaka. Narito tayo ngayon sa Barangay Bubuin, Bayan ng Infanta, Quezon Province. Ayan guys, nakita niyo naman kung gaano kaganda ng tindig ng palay. At ito ay hindi pa sapat yung water system o wala po irrigation dahil po sa panahon. Subalit, ayan guys, nakikita ninyo na tirik na tirik yung dahon, green na green pa. Samantalang ang bunga po niya ay tungon-tungon na at ready to harvest na siya. Yan po yung pinagkaiba guys, kapag organic yung ginagamit mo, ay healthy pa yung puno o yung halaman, available pa pagkain niya dun sa lupa. Kung kaya nakatirik pa yung dahon at green na green, ayan, tapos ay ready to harvest na. So dito guys, napakalaking tipid po ng mga pagbubukid. Dahil yung 1 liter natin ng root and leaf fertilizer, magagamit natin up to 4 times yung 1 liter. 4 times sa isang hektarya. Ayan. May mga guide po tayo guys kung paano gawin yon. May mga instruction po tayo. May mga dapat po tayong sundin. So imagine ka guys, yung ating root and leaf fertilizer, hindi mo na kailangan mag-spray ng pangatangya, hindi mo na kailangan mag-spray ng pang borer or any na mga insecticide dahil napakataas ng zinc, calcium, boron dito sa ating root and leaf fertilizer. So ayan, napapansin nyo naman guys kung gaano kaganda. Kayo na po ang humusga. Yan. Comment nyo lang po yung gusto ninyong i-comment dito sa palay. Malaya po ang lahat na mag-comment sa kung ano man ang inyo nakikita. Ayan. So maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito sa ating channel. At kita nyo naman, wala na tayong water supply sa irrigation. Ayan. Sobrang iga na po yung lupa nito na kung saan ay wala naman tayong water pump. Ayan. Sobrang igang-iga na siya. Pero dahil nakakapag-fertilize tayo sa root and leaf fertilizer. Ayan po. Ayan. Dito po yan guys sa Barangay Bubuin, Bayan ng Infanta, Quezon Province. Ayan. Tayo'y paparito guys sa harvest nitong nasabing palay. Aalamin natin ang schedule para ating mapanayam ang may-ari nito. Para magiging complete po yung ating pagdo-documents. So ayan guys, kanya din yan lahat. Naligaw sa Opo. Kuya, sa estimated ninyo, ilang kilo isang sako? Mga 70 yan eh. Magandang palay. Litro na po. tatlo sa lahat yon. Ha? O ito lang isa.
Pila. Ay, lahat yun. Anong sukat po ng lupa? Wala nga isang sarado ito. Bali 3 litro ng pulyar. Ay abono po, yung synthetic, ilan? Tayo naka... Amin lang yata ito. 6 po, kabuhan. Ay kamusta po yung pang-insekto? Ay, hindi na ako gumamit. Wala na, yun lang. Ay sa ano po? Wala na, atangya, borer, wala na. Ay sa damo po, Yun lang, isang litro na tuwan. sa kuhol. Ay, wala na. Okay. So yun laang. So wala kayong in-spray na lason, hane. At ang isa't kalahating hektarya ay 6 na sako na synthetic, tapos 3 litro ng pulyar. Tapos wala na kayong spray na mga pang-insekto, pang-uod at pang-borer. Okay. So ano po ito po ang variety ninyo ay 402. Pang ilang araw po ang 402 dapat? Wala ang tanda ako. Pero ngayon kayo po ay napaaga. Ayan, napaaga. Green pa yung dahon, pero yung bunga ay arinahan eh. At tinatanong ko ang mga nag-hornal ay may mga 70 nga daw per estimated nila. 70 per sako. Hindi ka. Guys, napanayam na po natin ang may-ari na si Kuya Riniel at balikan po natin siya sa mga susunod na araw dahil dito po guys ay portion laang dahil yung kabilang ibayo ay hindi pa po aring i-harvest. Masyado pa po talaga siyang green. So, antabayan natin kung ilang sako ang nakuha natin dito sa buong 1 hektarya at kalahati. So, antabayan natin at magkakaroon po tayo talaga ng update dito. So, that's it for today guys. Follow for more.